Mga dad kuya, natanong si VP Sara na ano na, kung ano daw baga ang kanilang relationship status ni Speaker Martin Romualdez. Partida mga ate at kuya, hindi talaga pinangalanan ni VP Sara, di ba, si kung sino man si Tambaloslos, kumbaga mga tao, tayo na lang, ang taong bayan na lang talaga ang nagsabi kung sino si Tambaloslos. Pero hindi naman ang galing sa bibig ni VP Sara yun eh, kung sino tinutukoy niya na Tambaloslos sa kanyang ambisyon. Ano ba talaga ang ambisyon ng tinatawag ni VP Sarang Tambaloslos? Siguro ang kanyang ambisyon ay maging presidente ng Pilipinas kasi ramdam yan ngayon eh. Si Hello Kitty, tahimik lang. Nung nabatikos nung sumakay ng helicopter papuntang concert, sabi niya, alam niyo na siguro na music lover ako. Walang paghingi ng pasensya ang inanitan. Hindi mo lang magsabi, naku, pasensya na po kayo ha. Eh, parang ano naman siya, wala naman siyang remorse, mga ate at kuya. Si Hello Kitty, no? Kasi nga, laki sa layaw yan siya, eh, no? Parang may kantang gano'n, no? Kantahin niyo. Parang laki siya sa layaw talaga. Ay, do yung galit ng early. Imaw galit. Ang napangitit ayam. Napangitit ayam, no? Lango-lango gid. Oh. Okay. Anyway, anong dialect na naman yung nabanggit kong yun? Ah. So, natanong si VP Sara kung bakit kung ano ang kumusta ang kanilang relasyon ni Speaker Martin. Eh kasi nga ang active ngayon sa mga ganap-ganap, 'di ba? Yung namamalengke, humahawak ng itlog, nagtatakal ng bigas, nangre-raid ng mga bodega ng bigas na naka-hoard and kung ano-anong ganap pa, kitang-kita yung kanyang pangalan sa kung saan-saang probinsya at 'di ba? Nasa mga tarpaulin na nasa mga ayos ko po ginoo ko. Ay si Speaker Martin, parang siya yung pangulo, siya yung punong abala ngayon eh. Yung isa kasi mahilig lang talagang manood ng concert, umattend ng kasalan, o party. So ito yung siya yung pinakapunong abala. So, ang sabi nga pala ng mga ate at kuya, no, kaya parang tahimik yung ibang mga kongresista kahit gusto nilang bumatikos sa ginagawa ng speaker. Kasi, di ba, na-trace na nga ni Senadora Amy na itong People's Initiative, itong pagpapapirma, na despite sinabi na nga ni Hello Kitty na ayoko niyan, gano'n nga, divisive, nagkakawatak-watak ang mga tao, at saka, di ba nga, may issue na ang PI or People's Initiative ay pera initiative or peso initiative kasi nga may bayarang nagaganap. Doon na nga umalma yung mga taga Davao, the Baweños are not for sale, sabi, at may rally sila sa linggo, sana mas matao. Hoy, mga taga Davao, anong mga malalapit sa Davao, umattend ka mo. Kung ako nga lang may kwarta, lilipad ako ng Davao, bakit hindi? Di ba, no? Para kailangan mas marami ang tao sa event ni PRRD. Tatapatan daw eh, di ba? Kaya pala biglaan na lang merong pa-kick-off rally. Ba't ngayon pa lang kayo mag-kick off? Naka-isang taon kalahati ng mahigit ang administrasyon ngayon na mag-kick off. So natulog ng isang taon kalahati, bear na. Oh. Anyway, natanong si VP Sara, pero maganda yung pagkakasagot niya. Medyo maingat pa rin, no? Hindi niya masyadong binigwasan si speaker. So kahit hindi lumabas sa bibig ni VP Sara na ito nga yung kanyang verbatim and panoorin natin yung video mamaya. Kahit hindi, 'di ba? Kahit hindi lumabas sa bibig ni VP Sara na ang tinutukoy niyang tambaluslos, eh, tumatak talaga kay speaker yung tambaluslos. Kaya siguro nagalit yung isa. Also nakadagdag siguro sa galit ni speaker yung inistab siya ni VP Sara nung may welcoming ceremony, kasi ganyan kasosyal si Hello Kitty eh. Pag umalis ng bansa, may send-off ceremony. Pag uwi, kailangan may welcoming ceremony, mga pautot-utot, lintik na mga kaburgisan yung mga dad kuya, talagang hindi dapat ibinibigay sa mayayaman no, ang public service. Would you agree with me? Hindi dapat binibigay sa mayayamang tao ang panunungkulan sa bayan. Paano sila manunungkulan sa kanilang magiging constituent kung ang karamihan naman po ay sa 'di ba sa community natin ay mahihirap. Hindi nila mararamdaman ang dinaranas ng kanilang kapwa kung hindi sila galing doon or hindi nila nakakasalamuha or hindi nila kinalakhan na maging barkada ang mga dayuktok, mga nasa laylayan if you may. Dayukdok talaga. Mga hampas lupa.
Sa tingin ko mas magandang ang magiging public servant ay ano, either middle class or galing sa ibaba, na may ganito lang, tsaka may ganito siyempre. Pero kung sa mayayaman, anong alam ng mga yan, right? Kapag mayaman, bibihira naman siguro yung maganda yung upbringing. Like, siguro ang ginawa ng magulang, kung mayaman talaga sila, mga elite, ang ginawa ng magulang ay tinuruan silang maging masikap, hindi umaasa sa pera ng magulang, ganyan ano, or maybe ang baon limited nung nag-aaral, hindi maluho, walang sports car, yada yada, or maybe papasukin sa public school, pwede. Pero yung sabihin mo pumasok sa mga private school, mga big time na eskwelahan, may mga sariling sasakyan, 'di ba? Labas-masok sa bansa natin, ganyan, abroad kung paano sila magiging mabuting public servant kung hindi nila nakakasalamuha ang mahihirap or maybe diring-diri pa nga yang mga yan. So, anyway, piling-pili lang siguro sa mga mayayaman ang magiging magaling talagang politiko. Ano, well, magaling sila sa politics, pero ang tanong, magiging mabuti kaya silang ah, maninilbi or naninilbihan sa kanilang kapwa, if you may. Oh, so yun, tamo wala silang hindi nila ang gusto nila papogi. 'Pag nagbigay ng konting tulong, 5 kilong bigas, groceries, pa-picture, ngiti-ngiti, yun ang alam. So hindi nila wala silang bibihira sa mayayaman ang may empathy sa mahihirap. Diyos ko, ang dami kong kilalang well, hindi ko naman nilalahat, pero may mga mata pobre. Ako naawa. Alam mo makakasama kong kumain sa labas ang mga mayayaman, Diyos ko po kung mang mata ng waiters and waitresses, grabe. Anyway, dedma, iba biro niyo maganda na nga ang trabaho no, how much more yung mga paggala-gala sa 'di ba, sa kalye, mga nagbebenta ng mga paninda nila or mga namamalimos. Nakikita kaya ni PBBM, tanong ko lang, nakikita kaya ni PBBM yung mga pakalat-kalat ng mga mahihirap diyan sa Maynila? Nakakaawa kaya? Lalo na 'pag summertime, ang init-init sa Maynila. Diyos ko, impyerno ang Maynila, mga ate at kuya. Naku, hindi ko pinangarap na, dati pangarap na pangarap ko yun magtrabaho sa Manila. Ngayon parang, ang init, polluted pa. Tapos yung aircon pa ng mga buildings, lalo ba yung likod ng aircon ng mga, Diyos ko po, lalong nagpainit sa Maynila, Ginoo ko, kalbaryong magalit, impyerno. Tapos nakikita ko yung mga nandun ng mga nagtitinda ng mga paninda nila, ganyan, mga matatanda, mga namamalimos yung iba. Sari-sari ang racket, nagtatyaga sa init ng Maynila at sa dumi ng Maynila. Diyos ko po, kasi nga nandun ang, 'di ba, nandun naman pwede makaraket sa probinsya siguro, wala talaga rin. Oh, anyway. Oh. So, tinanong si VP Sara going back, kung ito nga yung video, play natin ha. Kung kumusta ang relasyon nila ni kasi ang sabi po ni Spokes Harry Roque going back sa mga mayayaman. Ang pera daw ng mga politikong Marcos ay nakina speaker. Ang alam ko kaklase niya si Speaker Martin eh. Or naging schoolmate lang ni Spokes Harry Roque. Ang pera daw ng mga Marcos na mga politiko ay nasa mga Romualdez. Mas mayaman daw. Mas mayayaman daw talaga ang mga Romualdez kaysa sa Marcos. Maaari. 'Di ba? O, apelyedong Castilla, baga naman. O. So, tapos gusto niya maging presidente, tumakbo na ngang senador yan, hindi nanalo. Kasi nga, ramdam ng tao na ano kahit nangiting-ngiti siya, pogi, no? Laging bungis-ngis yan. Wala namang sinasabing bad words, di ba? Laging cool-cool lang yan. Kasi nung tinatanong din po si Speaker Martin ng relationship nila ni VP Sara, parang wala naman kami problema, ganun-ganun lang. Hindi ka makakuha ng totoong sagot kay Speaker Martin. Siguro nararamdaman talaga ng mga voters no na walang charm yan at wala talagang pag-asang manalo yan unless mahi ka, smart mahi ka. Anyway, let's listen to VP Sara, mga ate at kuya. Kahit maingat ang sagot ni VP Sara, may makakuha pa rin tayong mga signs dito. And talagang mapapatanong nga po kayo kung bakit ganon ang kilos ni Speaker Martin, no, sa mga sasabihin ni VP Sara. Sa tingin mo, kamusta kaya relasyon namin dalawa? Well, sinabi naman po ni Speaker na you're okay naman po in previous interviews. Pero ano po ma'am, just to make it short and simple lang po. Oo. The very best description and comment
kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. May kinalaman po ba yung issue with Speaker sa binanggit po ninyo that you're intending to run in the next election? Hindi ako makaspekulate kung anong iniisip ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ko siya kilala na nang malalim. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin para makapag-speculate ako kung anong iniisip. Okay. So, although maingat yung sagot ni VP Sara, malinaw yun. Bakit mo nga naman inaatake Speaker ang kaalyado ni... Teka. Relations po niyo ni Speaker Sa Romualdez? tingin mo, kamusta kaya? Okay. Kumbaga bakit nga naman inaatake ni Speaker ang mga kaalyado ni PBBM? Katandem nga yan eh. Right? Partner niya nung tumakbo sa 2022 elections. Vice President siya. Ang ganda na nga ng ano natin, ng ating expectations. Yung hope baga natin, bonggang-bongga na. Kasi nga, hindi katulad ng administrasyon ni Pangulong Duterte na ang kanyang Vice President ay wala nang ginawa kundi bumanat ng bumanat. Si BFF Lenlen ko, di ba? Kontrang-kontra yun kay PRRD. May gawin at wala si PRRD, batikos ng batikos si Lenlen. Kaya natatawag si Lenlen na puppet kasi mukhang may nag-uutos kay Lenlen. Baka si Loida yun, di ba? Baka si Loida. Yung nag-uutos kay Lenlen. Ngayon kasi, ang nanalong presidente at ang vice president, magkaalyado. So sabi natin, ako bongga to, tuloy-tuloy ang nasimula ni PRRD, no? Tuloy-tuloy ang usad natin kasi hindi kontrabida ang vice president. Oh, magkaalyado, bakit nga naman inaatake ng pinsan ni PBBM ang mga Duterte? Pangitang-pangita confidential. Pakita ko sa inyo itong screenshot mga ate at kuya, Mabuti na alala ko. Yan. Yan. Ay, ano ba? Ano ba? Nakita ko bago tayo nag-start mga ate at kuya ng live, nag-appear to sa Facebook, sa wall or ano yan. Anyway, pag open ko ng Facebook, nag-appear ito, random videos on the internet, sabi. Patungkol kay VP Sara. Dati pala, mayor ka pa lang, top spender ka na ng confidential fund. Hiyang-hiya naman kami sa 2.60 or 2.7 billion mong confidential. Kaya pala yung 125 million, 11 days lang ang itinagal. Barya lang pala sa'yo, ang galing. So may isang page na bumabatikos kay VP Sara, ang laki daw ng confidential funds from 2016 to 2022. Ibig sabihin, itong random videos via internet ay inaatake ang ating pangalawang Pangulo. And bayad. Okay? Hold on. Bilugan ko lang Ayan ang post ng random videos on the internet page ay sponsored. At ang nagbayad ay mismong random videos on the internet. Yung page mismo ang nagbayad sa Facebook para i-boost yung kanilang post. And maraming likes ito or maraming laugh reaction to mga ate at kuya. Sponsored, ibig sabihin may bayad, naka-boost yung post. Gumagastos ang mga bumabanat at naninira kay VP Sara ng libo-libo, baka nga milyon-milyon para lang kumalat yung post nila ng paninira. Kaya hindi naman ako naka-follow dyan sa random videos na yan na page. Kasi nga sponsored, kaya nag-appear sa aking timeline or sa wall ko or something. Sa Facebook, nung nag-open ako, nag-appear. Gumagastos ng bonggang-bongga. Sino ang umaatake kay VP Sara? Sino ang kaaway niya? So, ayun nga ang tanong ni VP Sara, bakit inaatake ang kaalyado ng administrasyon, which is ang mga Duterte? Gusto naman siguro ni VP Sara na mag-succeed ang, di ba? Na hindi siya mapahiya sa taong bayan, sinamahan niya si PBBM. Siyempre gusto niya mag-succeed ang Bongbong Marcos administration. Kaya lang, magkukwit na nga lang to, no? Malamang pag nanalo tong mayor ng Davao, tatakbo sa 2025, baka mag-quit to as vice president. Di ang vice president natin, si Tamba. Malamang ibigay ng vice president
vice presidency kay Martin. Kasi kung hindi mag-a-appoint si PBBM ng vice president, magtataka ang mga tao. Right? Bakit? Ay kung may mangyari sa'yo, sino ang 'di ba? Sino ang mamamalakad sa bansa natin? Eh kapag ka nga bumibiyahe ka, iniiwanan mo kay VP Sara yung posisyon eh. Siya ang officer, si VP Sara ang officer in charge. Oh, ay dapat talaga siyang mag-appoint ng vice president. Kapag naging vice president si speaker, ay baka maging presidente na rin yan. Baka may mangyaring hindi maganda kay Hello Kitty, baka malaglag sa hagdanan, magkasakit. Presidente natin si Speaker Martin. Kinuok ko. But more than that, mga ate at kuya, sa tingin ko, ang pag-atake ni Speaker Martin ay may basbas din ng kung sino man. Yung umaatake rin kay... Agree ba kayo? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalimutang pindutin yung bell icon na para every time na nag-live ako ay notify kayo ng YouTube.